Counsel po for Veronica Duterte in habeas corpus petitions for FPRRD. Attorney, good morning. May buntag. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang araw, Jade and Admar. Magandang araw sa mga tagapanood niyo. Opo, Attorney, ito ngang November 28 ay nakatakda pong didesisyonan na ng ICC. Ito ngang interim release appeal o hilinga na interim release ni FPRRD. Ano ho ba yung mga nakikita po ninyong mga possibility na ito po ay papayagan ng ICC na makalaya? Alam niyo, may mga precedent naman dito sa interim release according to Nicholas Kaufman, yung lawyer ni PRRD. So umaasa tayo na mapagbibigyan yung request nila for interim release. Para lang sa kaalaman ng tao, yung interim release parang bail yan dito sa Pilipinas. So interim release meaning panandali ang release lamang para makalaya ng bahagya itong si PRRD habang tumutuloy yung trial. Kasi matagal ito eh. In fact, March 12 pa nga ho nasa kustodiya ng ICC si PRRD pero hanggang ngayon hindi pa nagsisimula yung trial. So itong interim release, humihingi lang ng pahintulot sa ICC na payagang makalabas sandali ng kulungan si PRRD at suportado ito ng isang commitment mula sa isang state, sa isang government na willing i-host si PRRD habang nagtutuloy yung trial. Opo. Pero may ideya ho ba kayo, Attorney, kung ano yung mga grounds ng interim release kapag isang akusado ay may hiling na ganito? Ano bang nakasaad po sa batas ng ICC kung meron po kayong ideya? Ang ginamit na grounds ni Nicholas Kaufman is number one, hindi flight risk si PRRD dahil 80 anyos na nga ho siya at saka dahil sa kalagayan niya, in fact nag-file na rin sila ng request for indefinite adjournment kasi nga malubhad na yung karamdaman ni PRRD. Hindi na daw makaalala masyado si PRRD, so unfit to stand trial. So nangangahulugan kung matanda na siya, mahina na ang pangangatawan niya, mahina na yung cognitive functions niya, hindi na iisipin niyang tumakas pa. So yun yung unang ground na ginamit nila. Pangalawa, ang ginamit din nilang ground is wala na siyang capacity para ulitin yung mga krimen na inaakusahan siya or impluwensyahan yung mga witnesses laban sa kanya. Kasi yun ang iniiwasan naman ng ICC. Kapag ikaw ba ay pinakawalan namin, gagawin mo ba ulit yung mga krimen na inakusahan ka? Tsaka meron ka bang pagkakataon na hanapin yung mga testigo laban sa'yo at pahirapan ang buhay nila or i-intimidate sila? Sabi ni Attorney Kaufman, sa kalagayan ni PRRD sa ngayon, wala siyang ganong capacity. So yun ang hiling. Bukod doon, meron nga pong guarantee or commitment from another state to host him and to implement the necessary security measures para masiguro na secure si PRRD at wala siyang magagawang hindi gusto ng ICC. Balik ka lang natin konti, Attorney. Yung mga tungkol pa rin doon sa flight risk issue, hindi ho ba kailangan ng parang supporting documents like for example medical certificate o medical documents na nagpapatunay na talagang malubhaba ang kalagayan o magandang kondisyon ng presidente, which is dapat doon po yung magbabase ang korte, Attorney? Nabasa ko naman yung request for interim release ni Nicholas Kaufman
At nakita ko naman na meron siyang sinasite doon na mga medical records. In fact, ang pinakita niya ay 3 independent medical assessments para suportahan yung claim na maganda. Sa totoo lang, Jayden Admar, ang huling beses na nakita ko si Pangulong Duterte, ay nag-meeting kami noong January 2025. Isang buwan bago siya dakipin at dalhin sa ICC. Doon pa lang malubha na yung kalagayan niya. Hirap na siya maglakad. Meron na siyang marami siyang iniinda sa katawan. Detalye. So, tingin ko, pagkausapin mo lang si PRRD, malalaman mo na na hindi maganda yung kalagayan ng kalusugan niya. Opo. Kung sakali man, attorney, na mag-grant nga itong interim release appeal ni FPRRD, ano yung mga dapat paghandaan ng kampo ng Pangulo, maging ng ating bansa, kung meron man? Paghahandaan ni PRRD or ng bansa natin? Ano yung Yes po. Yung kung sakali mang mag-grant nga ito, ano yung mga dapat paghandaan ng kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte? Wala naman. Kailangan lang nilang makipag-coordinate doon sa third state na nangako na i-host si Pangulong Duterte para i-ensure na matupad lahat ng kondisyon ng interim release niya sa bansang yon. Ngayon, Jade, noong itong napipintong desisyon ng ICC sa Biyernes, actually appeal na ito Na-deny na yung request for interim release sa pre-trial chamber. Yes. Ang opinion ko doon is ang ICC, gaya ng Pilipinas, naniniwala na in the innocence of the accused until proven guilty. So kung gano'n ang polisiya ng ICC, kung nakukulangan sila dun sa mga kondisyon na inilatag ng defense at ng yung third state party, then sabihin nyo kung anong kailangang mga patakaran, mga kondisyon para mapayagang makalabas si Pangulong Duterte. Kasi clearly, pag kinausap mo lang si PRRD sa mga, nung panahon na nakausap ko siya, alam mong masama na yung kalagayan niya. So kung nakukulangan kayo dun sa grounds or dun sa mga security measures na linatag ng defense, edi i-impose nyo, hindi yung i-deny nyo lang. Meron kayong kapangyarihan, kayong ICC, na sabihin sa defense kung ano yung mga kondisyon na gusto nila for the interim release. So, dapat sabihin nila, hindi yung i-deny lang nila. Opo. Hindi ibig sabihin, attorney, hindi po lumabas doon sa naging desisyon nila nung unang hilinga na interim release na ibinasura po ng ICC. Wala pong paliwanag doon ang ICC? Meron, pero dinisregard nila yung kondisyon ni Pangulong Duterte. Kung matatandaan ko ng tama, parang brush aside lang nila yung kondisyon ni PRRD at sinabi basically na yung health condition ng isang accused, hindi yan, wala yan sa rules. Hindi yan isa sa mga grounds kung bakit papayagan ng interim release ang isang akusado. Pero hindi naman yun yung sinasabi ni Nicholas Kaufman. Ang sinasabi ni Nicholas Kaufman, dahil sa kalagayan niya, ng kalusugan niya, hindi na siya flight risk, hindi siya maaasahang makapag-intimidate ng witness, hindi siya makaka-commit ng mga krimen na inaakusahan siya. So, yun ang batayan ni Attorney Kaufman.
At bukod doon sa mga pahayag, syempre, ng abogado at ng pamilya mismo sa nakikita po, mismo kayo, personally, nakikita po ninyo yung kalagayan ng Pangulo. Yung mga medical records pa ay kasama po yan sa mga magiging batayan para payagan nga po itong ang dating Pangulo na makalaya pansamantala. Dapat. Although ang update dyan is doon naman sa pre-trial chamber, pinag-uusapan naman yung request ni Pangulong Duterte for indefinite adjournment. Ito naman yung ang basihan naman nun is yung unfitness to stand trial ni Pangulong Duterte dahil nga masama na yung kalagayan ng kalusugan niya at ng pag-iisip niya. So, ang nangyayari naman doon sa pre-trial chamber ay nag-appoint ng mga panibagong medical expert itong pre-trial chamber para suriin ang kondisyon ni Pangulong Duterte. So, hindi ko alam kung paano makaka-apekto yun sa request for interim release kasi sa pre-trial chamber, ang gusto ata ng pre-trial chamber, ibang doktor ang sumuri kay Pangulong Duterte. Po. At bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Attorney, kung sakali man na ma-deny, may natitira hubang mga legal options pa ang kampo ni FPRRD? Hindi ko lang sigurado, Jade, hindi tayo ICC accredited lawyer, pero ang natatandaan ko is ang natatandaan ko lang noon nung ang OSG ang humaharap sa ICC at nabasura yung appeal nila sa ICC Appellate Chamber, wala na hong remedying pinili ang OSG pagkatapos noon. So baka ito na po yung huli, pero hindi po ako nakakasigurado. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Hanggang sa kasulukuyan ay wala pa pong desisyon ata ang Korte Suprema natin doon sa pag-question, sa pagpapadala dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sakali man na maglabas ng desisyon ang Korte Suprema paborable sa dating Pangulo, nakikita niyo po ba na maaring may pagbabago? Like, mapapauwi ba siya? Mapipilit bang ICC na mapauwi siya dito sa ating bansa, Attorney? I-clarify ko lang, Admar, na ang jurisdiction ng Supreme Court ay nasa respondents dito sa petition na to. So, ang Philippine government represented by the Executive Secretary, DOJ Secretary, at DILG Secretary at iba pa, hindi siya directed sa ICC. So, pag naglabas ng order itong Supreme Court na inuutusan yung government officials natin na pauwiin si Pangulong Duterte, hindi siya addressed sa ICC. At base dun sa mga precedents na nakita natin, hindi naman uutusan ng korte natin kung paano nila ipapauwi si Pangulong Duterte. Bibigyan sila ng discretion kung paano nila gagawin yon. Pero ang malinaw is kailangan gawin nila ang lahat ng makakaya nila para mapauwi si Pangulong Duterte. Kasi meron nga tayong nakitang isang kaso, 1919 pa, Villavicencio versus Lucban, decided ng Supreme Court natin. Ang sabi doon ng Supreme Court, yung kakayahan mong gumawa ng mali. In this case, yung kakayahan mong dalin si Pangulong Duterte sa ibang bansa, ipakulong siya doon nang walang suporta sa batas. May kaakibat yang obligasyon na gawin ng lahat ng makakaya mo na ibalik siya dito. Opo. And dito po sa usapin naman po ng obligasyon ng ating gobyerno. Kasi kung meron pong mga Pilipino na nahaharap sa kaso sa ibang bansa, ang naririnig natin ng mga balita ang pagsisikap po ng gobyerno na matulungan itong ating mga kababayan to the point na makikipag-usap pa sa gobyerno doon na pwede bang akuin na lang namin yung kustodiya or dito na lang siya magsilbi sa kanyang hatol or habang siya po ay nakakulong, kumbaga.
Meron bang ganito? Ito ba'y nakasaad sa ating konstitusyon or sa batas natin? At nakikita nyo po ba na sa panig po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito po ay nangyayari or kabaliktaran na yung conclusion na dito is yung nangyari na mismong gobyerno nagpadala sa kanya doon na po sa ICC, attorney? Baliktad ang nangyari dito. Imbis na pangalagaan at proteksyonan ng ating gobyerno ang mga Pilipino, na ito'y utos ng konstitusyon sa gobyerno natin. Imbis na gawin nila ito, pinatapon nila doon si Pangulong Duterte nang walang basehan. So yun ang nakakalungkot. Kasi yun nga, yung iba nga dyan na mga Pilipino convicted na sa ibang bansa, pero pilit pa rin ginagawa ng paraan ng ating gobyerno na wag na matuloy, kunyari yung execution or dito na lang ikulong sa bansa natin. Pero ang nangyari dito kay Pangulong Duterte, imbis na tulungan, imbis na proteksyonan, pinatapon doon. Opo. Siguro, attorney, may latest ka ba tungkol sa sitwasyon ngayon ni FPRD, kung meron man, para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Wala sa ngayon, bukod dun sa mga nakikita nating interviews, pero ang kailangan mangyari talaga is umaksyon na yung Supreme Court, kasi 257 days nang walang aksyon ang Supreme Court natin sa petitions for habeas corpus ng mga anak ni PRRD. Kung hindi nyo lang natatanong, yung habeas corpus kasi, dapat mabilisang remedy yan for any form of illegal detention. Dapat araw lang ang binibilang dyan, hindi buwan. Ngayon, magwawalong buwan na, wala pang aksyon ng Supreme Court. And because tahimik ang Supreme Court ng napakatagal na, marami nang nangyari na sana naiwasan. Una, sana hindi lumubha yung kalagayan ni Pangulong Duterte sa ICC kung umaksyon lang sila agad. Pangalawa, yung mga government officials na responsable sa pagkadakip niya at pagtapon sa ICC, imbis na parusahan, ginantimpalaan ng mga plum government positions like si Ombudsman Remulla, si General Torre, naging PNP chief, si Marcos Lacanilaw na naghatid mismo kay PRRD sa ICC, ngayon LTO chief na. Pangatlo, dahil tahimik ang Supreme Court, pwedeng maulit yung ginawa nila kay PRRD kay Senator Bato. So, napapanahon na talaga na umaksyon ng Supreme Court. Right. Attorney, maraming salamat po sa inyo po oras at sa pagbibigay po rin ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat. Mga kababayan, si Attorney Paolo Panelong, Legal Counsel for Veronica Duterte.